Kung bago ka pa lang sa ating channel ay nais ko sanang pindutin ang subscribe at like para sa bagong episode. Pagpapatuloy dito ay makikita ang ating bida na namamangha na naman sa nakikita niya sa mga mata niya. Pati rin ang tatlo ay napatingin na lang sa mga nakikita nila, na ang tinutukoy nila ay walang iba na si Elena na nagpalabas ng malakas na energy. Na ang kinakaharap niya ay ang naglalakihang mga spaceship ng Greenwood. Sabi ng leader ng Greenwood, bakit nandito yang tao na yan, habang nagulat ito sa nakikita niya. Si Elena ay sa mga mata nito ay kalma at tahimik na naghihintay. Sa loob nito ay sabi ng Commander Boss, dahil sa terraformation grade shield at kung masisira natin yan kailangan natin ay max lahat ang photon cannon magpapalabas pa ba tayo ulit boss. Sabi niya kailangan niya muna makipag-ugnayan sa kanya para hindi magkagulo at yang tao na yan ay hindi madaling hawakan na makikita natin na nagsuot nato ng teleportation. Na ang si Alana ay naghihintay at makikita natin na may hawak itong mahabang sandata. Sa loob ng spaceship na sabi ni Robert, yang tao na yan ay tinatawag na 8 paa na mandirigmang multo na si Elena na may S-rank bounty hunter at paano mangyayari na nandito siya, bakit pumunta siya rito. Sabi ng captain mas nakakapagtaka kung bakit tayo niya iniligtas. Na makikita natin sa labas nito na hinarangan pala ng puting spaceship ang atake ng photon cannon. Pagkatapos ay makikita natin na unti-unti lumalabas ang leader ng Greenwood. Kaya't nang nakalabas na ito ay sabi niya, matagal na hindi kita nakikita Sister Elena. Na si Elena ay tahimik na nakikinig sa leader ng Greenwood. Baka nakakalimutan mo ko na ako ang iyong ika-55 na kababatang kapatid na si Kim Sung-bom at binati kita pati ang birthday ng iyong ina 2 years na kalipas at sagot niya mawala ka na Kim. Napamulat si Kim dahil sa sinabi sa kanya ni Elena. Kaya magpapakilala na siya ngayon ay hindi muna ako muna kababatang kapatid pero bilang leader ng Galaxy Division ng 72 Strongholds ng Greenwood. Sinasabi mo sakin na mawala na ako, sinabi ko na ang lahat ng impormasyon sa iyo ng Greenwood at hindi ko matatanggap iyan. Kaya't nagpalabas ito ng malakas na pulang energy na makikita natin na sa mga mata nito ay may kulay green. Habang nag-uusap sila ay sa loob nito ay sabi ni Robert na baka gusto na nila makipaglaban sa isa't isa. Sabi ng captain hindi madali ang kakaharapin ng Greenwood dahil yang babae na yan ay hindi madaling hawakan lalo na sa mga ganyan. Na ang ating bida ay tahimik at walang kibo na nanunood lang siya. Kaya nagpalabas na nga ito ng malakas na energy na makikita natin na pinapalibutan siya nito at sabi niya ang aking ina na layon, ano ang iyong pinagsasabi? Nasabi ng leader ay wala kaparing pinagbago at pag nag-umpisa ka ng pakikipag-usap ay mabangis. Kaya nagtaas nato ng kamay at sabi suko na siya, hindi na ako lalaban sayo. Sabi pa niya hindi niya gusto makipaglaban at napaisip ito na pag makipaglaban ako sa tao ito ay matatalo lang kami na lalo na sa mahirap na traabo tulad nito. Kaya kailangan nila makipag-usap pero gusto niya malaman kung bakit ka nandito. Na unti-unti na nawawala ang pulang energy nito sa katawan. Nasabi ng Greenwood leader, ayan ba ang target mo, yung maliit na spaceship? Kaya't tumalikod na si Elena sa leader ng Greenwood at sinabi mawala ka na Kim Sung-bom. Kaya sa pagkatalikod nito ay makikita natin sa mga mata natin ang masamang balak at sa isip nito ay sa mga inaasahan niya kay Elena na bakit siya pumunta dito. Na ang tatlo ay nagulat sa sinabi ni Elena. Na ang sabi ni Elena sa lahat ay ibigay o mamatay ang lahat. Na ano na daw ang gagawin nila ngayon.
Baka nanakawa niya tayo na wala naman tayong mga mahalagang bagay at Captain baka may itinago ka bagay mula sa amin kaya sabihin mo na. Tumugon at sinabi hindi tama yan wala akong bagay na itinago sa inyo. Na napaisip siya sa ating bida na. Bakit ang tao na iyon na S-rank ay pumunta dito baka dahil sa ating bida na nanunood peren ito. Kaya ang dalawa ay nagtataka na sa sinasabi ng tao na iyon at ano na ba ang gagawin nila. Na ang ating bida ay tahimik peren at walang kibo ano to robot hahaha. Kaya't sinabi niya na baka marahil nakilala mo yan at sa dati mong buhay ay nakipag-date ka at iniiwan mo kaya hinabol ka. Sabi hindi dahil sa kanya yan. Na nagtaka siya na kung sino ba ang tinutukoy niya. Na malamang dahil sa isang bata. Na nagtaka ito. At napalingon ang dalawa sa mga sinabi ng ating bida sa likuran. Ano ang gagawin mo dyan wala namang bata? Sabi magpakita ka ng sarili mo bata wala ka dapat ikatakot sa amin. Na makikita natin na wala tumutugon sa kanya at wala bata ang nandoon. Na makikita natin na unti-unti bumubukas ang invisible na misteryosong tao. Na ang misteryosong tao na ito ay isang dalaga na nakaitim na suit na unti-unti lumalabas. Na sa pagpakita ng misteryosong tao. Pati ang Captain nagulat sa nakikita niya at pati rin si Robert na napabukas ang bibig sa nakikita niya. Na ang kaharap nila ay isang dalaga na maganda maputi-itim ang kasuotan. Na nabigla talaga ang Captain at napasabi ano-ano bakit nandyan yan na napahawak na lang ito sa damit ng ating bida. Na napasabi siya na sumunod siya nung nasa Wild Crane Inn tayo at nararamdaman niya pero bakit naparito siya. Pero ito ginamit niya na teknik ay isang conceal na stealth na kaya makapagtago na sa dati niyang buhay ay ginawa ito. Kaya sinabi ng bata ang impormasyon na hindi gumagamit ang bata ng stealth technique kundi nagsuot ng stealth ring. Na makikita natin ang nakasuot na stealth ring na sa gitna nito ay isang puso na ay isa itong quantum technology at napakamahal nito sa mga pamilihan. Na lumapit ito at pinagsabihan na mahal iyan o hindi bakit naparito ka bata kaano ba ang naipunta mo dito at bakit ka nagpalusot sa amin sa loob ng spaceship na walang column. Kaya sabi niya siya si Huarin isang bata na si Huarin at sabi ng Captain sino ang nagsabi sa iyo na sabihin niyang pangalan mo. Pagkatapos na pumunta ka dito ay nakikita mo na kami ang target nila habang tinuturo niya ito. Sabi niya baka ako ang hinahanap nila. Nasa labas nito ay ang nanglilisik na si Elena dahil nakita na niya ang pakay niya at tahimik ito naghihintay. Sabi ni Robert Huarin ka ba ang pangalan mo na si Huarin na nagtataka ito pati ang Captain. Na sinabi alam mo ang pagkilanlan niya. Paano nakakalimutan ko yan na siya ang pangunahing buck A-list of Promotion. Ano ba do kamo isang pro siya? Sabi ang Galaxy Top Rookie na idol niya siya na kung alam niyo ba ang Dynamite Dududo at siya ang pangunahing buck A-list sa idol group na ang kinanta nila ay ang sang na sa lahat ng oras ay pinapakinggan niya ito at pinapanood ang sayaw na habang nagsesalita ito ay may inilalabas siya kung anong bagay. Natama siya dahil sobra ganda niya pala sa personal. Na makikita natin ang hinahawakan ito ay ang cellphone na may picture ito ng dalaga at galing siya ng Mount Hua na parihas lang sila at sabi 162 cm, 47.4 na kilo blood type allergic sa pusa. Kaya na maririnig nila ang sabi ni Elena na ngayon na ang uling warning nyo 10 minutes kaya ibigay na siya sa kanya. O ang lahat dyan ay mamatay sa mga kamay niya. Kaya nagulat ang tatlo sa mga sinabi sa kay nila ni Elena. Kaya napasabi ito na pero Miss Huarin bakit ka naparito ano ang iyong dahilan?
Na sa pag-uusap nila ay ang captain ay tahimik na nakikinig. Sabi niya hindi na maalga yan. Kung kaya't sabi niya sa lahat dito ay wala nagsali sa iyo at wala na daw siya magagawa kundi umalis ka dito sa spaceship. Sabi niya pero captain idol ko yan. Siya ang gumagawa ng desisyon niya. Bilang isang captain. Pagkatapos ay makikita natin ang dalaga na naghihintay na ito. Kaya makikita natin ang dalawa na nasa loob habang malapit na lumabas ang dalaga na sabi ni Robert Captain hindi ito tama kasi siya ang pangunahing buck A-list sa idol group. Kaya hindi tayo maproprotektahan ng Greenwood pag nangyari yun at kailangan nila sumunod sa 8 paa na mandirigmang multo na si Elena. Kaya nakapagdesisyon na siya na palabisan ang bata. Na pinindot na niya ang red button. Kaya makikita natin ang isang pulang imalaw na. Sa loob nito ang dalaga na naghihintay na bumukas at sabi ng system door lock disengaged, gate open, gate open, gate open. Na ang dalaga na naghihintay ay may kung anong may humawak sa kanyang balikat. Na naiwang itong nagtataka dahil ang ating bida ang humahawak sa kanya. Kaya sabi wag ka mag-alala, na nagulat ang dalaga sa sinasabi sa kanya. Kaya makikita natin sa labas nito ang dalawa na si Robert ay nagtataka na ang leader nila ay namamadali ibalik ang ating bida sa loob na kung ano ba ang kanyang ginagawa. Kaya panuurin na lang natin ang mangyayari at yang tao na yan ay napakalakas baka matalo niya pa si Elena. Kaya sabi ng Captain Sanjo wag mong buksan ang gate. Na nagulat siya at sinabi huli na Captain. Kaya napatingin siya sa loob kung nandoon pa ba sila. Na makikita natin na bukas na ito at nakalabas na sila. Kaya sa sobra pag-alala nito ay napaisip siya dahil kung ganun ay hindi na natuloy ang sinasabi dahil sa labas nito ay makikita natin ang dalawa. Na hawak ng ating bida ito. Na lumingon ang dalaga sa ating bida at sinabi salamat sa pag-alalay mo sakin yang kakaharapin mo ay isang malakas na martial artist kaya kailangan mo mag-ingat. Na makikita natin sa mga mata nito ay ang mapupulang mata na ugat. Na sandali na do muna nauubusan siya. Kaya nagtaka at sinabi bakit? Hindi mo sinabi sakin na wala kang face shield. Na nahihirapan na ito at nagmamadaling bumalik sa loob ng spaceship. Kaya nabigla siya at napaisip bakit wala ka shield. Na sobra-sobra madali na siya dahil malapit na siya maubusan. Na sa kabila nito ay napatingin si Elena. At ang leader Greenwood ay nagulat pati rin si Elena sa nakikita niya. Kaya napasabi ito na sa labas ng space ay 300 degree na. Kanyang mandurog ng internal organ sa loob ng TENS dahil ang ating bida ay lampas na dito. Kaya abangan sa susunod na kabanata na makikita natin na iniligtas siya ng captain at sa gitna ng kabanata na ito ay mapapalaban ang ating bida sa 8 paa na mandirigmang multo na gumamit ito ng max out sa lakas niya.